Shifting ang klase ng mga estudyante sa President Corazon Aquino Elementary School sa Quezon City. Sa ikalawang araw ng balik eskwela, maraming estudyante ang hirap pa rin mawalay sa kanilang mga magulang. At may unang balita live si James Agustin. James, iyakan ba dyan ngayon? Ivan, good morning. Nakita natin kanina na may mga ilang estudyante nga na napaiyak at napayakap pa sa kanilang mga magulang. Yung tinatawag na separation anxiety. Karaniwang eksena na yun na nakikita natin sa mga elementary school. At ongoing ngayon yung klase ng mga estudyante na nasa morning shift dito sa President Corazon Aquino Elementary School. Maagang hinatid ng mga magulang ang kanilang mga anak dito sa eskwelahan. May ilang estudyante sa kindergarten na napaiyak at mahigpit ang yakap. Ayaw na magpaiwan sa kanilang mga nanay. Kalaunan na hikayat din ng mga estudyante na sumama sa kanilang mga guro. Separation anxiety ang tawag dyan na karaniwan ng nararanasan ng mga estudyante sa preschool sa mga unang araw ng pasukan. Kitang-kita ang ganyang sitwasyon sa gate ng paaralan. Ang ilang magulang naman pumeso sa footbridge para lang makita sila ng kanilang mga anak bago pumasok sa mga classroom. Panay ang kaway ng mga magulang, ganun din naman ang kanilang mga anak. Hinihintay nila na magsimula ang klase. Ngayong umagang schedule ng klase ng mga estudyante na nasa kindergarten, grade 2, 4 at 6. Mamayang hapon naman ang sa grade 1, 3 at 5. Dahil sa dami ng enrollees ngayong school year, hinati sa dalawa ang ilang classroom. Face-to-face classes pa rin ang mode of learning ng mga estudyante. Mahirap din naman kasi siyempre yung wala pagkapata hanggang sa kasama mo siya. Ngayon papasok, siyempre may takot din. Binibriefing ko lang naman siya mula umpisa kasi sa kuya pa lang niya, saka sa ate pa lang niya pumapasok na dito. Binabantayan ko po bago po ako umalis, sure ko po na nasa loob na po na siya ng school. Nintay ko po kung nandiyan na po yung teacher nila para po sigurado, tsaka po ako uuwi. Pag secure na po, pag nandiyan na po yung teacher nila. Samantala, Ivan, doon sa datos na nakuha natin mula dito sa pamunuan ng eskwelahan ay umabot na sa 8,150 yung kanilang mga enrollees as of yesterday yan at patuloy yung pagtanggap nila ng mga nag-enroll para sa school year 2025-2026. Yan muna unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. James, hindi naman bago yung diskarte ng mga eskwelahan na hatiin ng classrooms o kaya magkaroon ng shifting para pagkasyahin yung napakaraming mga enrollees. Diyan sa President Corazon Aquino Elementary School, ano ba yung student to classroom ratio at parang bakit ganun pa rin? Hindi ba nagkakaroon ng mga karagdagang classroom sa patuloy na pagdami ng mga enrollees? Yes, iba, nakausap natin yung principal na si Dr. Jerry Isi bago tayo umeret. Ang sinasabi niya sa atin, sa dalawang building itong eskwelahan, kinailangan nila na hatiin yung nasa 16 na mga classroom para doon sa isang building pa lamang yun, doon sa isang building naman na 15, sa kabuuan ay nasa 31 classroom, yung nilagyan nila ng partition para maging 62 yan. Ang nagiging ratio dyan sa mga classroom na yan ng teacher to student is 1:32. Pero yung ibang mga grade level naman ay nasa 45 yung mga students. Ito yung mga walang partition naman. At ito'y band-aid solution lamang na naabutan nitong si Dr. Isip dito sa eskwelahan na ito. At ang long-term solution daw talaga na sinusustyon nila, lalo na dito sa DepEd baging doon sa local government unit ay magkaroon ng panibagong building. Yun nga lang, hamon yan dahil tinanong natin dito sa espasyo, dito sa loob ng compound ng eskwelahan, ay wala na din talagang sapat na espasyo. Kaya pag-iisipan pa kung paano posibleng mangyari yan. Ivan. At maraming salamat sa iyo, James Agustin. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.